Sa bawat sulok ng mundo, patuloy ang pagsisikap ng Iglesia ni Cristo na maipalaganap ang dalisay na aral ng Diyos. Gamit ang makabagong pamamaraan ng komunikasyon, ang Tri-Media, mas epektibo na ipapahayag ang mga aral ng Diyos sa iba't ibang uri ng audience sa pamamagitan ng paglimbag, pag-broadcast at pagpo-post online. Gamit ang print media, naglilimbag ng mga babasahin kagaya ng Pulyeto at ang official magazine ng Iglesia ni Cristo, ang Pasugo, God's Message. Mula sa masusing pananaliksik, pagsusulat, pag-i-edit, pag-layout, hanggang sa printing, lahat ng ito ay sinisikap na maging kapaki-pakinabang para sa mga mambabasa. Gamit naman ng broadcast media, ang Iglesia ni Cristo ay may himpilan ng radyo at telebisyon. Mula sa simpleng setup ng recording booth o studio, sinisikap ng mga tagapaghatid ng programa na makarating ang mabuting balita sa bawat tagapakinig kahit nasa malalayong lugar. At sa panahon ngayon, malaki ang bahaging ginagampanan ng digital or online media. Gamit ang iba't ibang social media platforms, mas malawak at mas mabilis na naipaaabot ang katotohanan. Sa tulong ng Tri-Media, lalo pang naipalalaganap ang dalisay na katotohanan. Sa katuparan ng kalooban ng Diyos na ipangaral ang kanyang mga salita. Welcome po sa special episode ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Kaugnay pa rin po ng ginagawang paggunita at pagdiriwang ng Iglesia ng 111th anniversary po nito. Samahan po ninyo kami sa gagawin naming discussion. Makakasama po natin ngayon ang kapatid na Israel Solano. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Israel. Magandang araw din, kapatid na Glenn, at maraming salamat. At masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Muli sana namin kayong makasama sa ating gagawing pagtalakay. Opo. Ang tatalakayin po natin ngayon, kapatid na Israel, ay ang tungkol po sa kapansin-pansin at nakikita naman ng maraming mga tao, yung pagsisikap po ng marami po nating kapatid sa iba't ibang panig po ng daigdig na ipalaganap po o ipamahagi po ang ating pananampalataya. Ano po kayang dahilan? Bakit po gayon ang pagsisikap po ng mga kapatid natin para ipalaganap po ang ating pananampalataya? Ang mabuti ay sangguniin na kaagad natin ang itinuturo ng Biblia o ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo dito po sa unang Timoteo sa 2:3 hanggang 4, ganito po ang ating mababasa. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Maliwanag po ang pahayag na ito ni Apostol Pablo. Ang Panginoon Diyos po ang may ibig na lahat ng tao ay maligtas. Pero kailangan po malaman muna ng tao ang katotohanan. Opo. Kapatid na Israel, wala naman pong sino man na magsasabing ayaw niya maligtas. Ang totoo yan po ay gustong-gusto ng lahat ng tao. Yung mata mo niya yung kaligtasan. Pero kung hindi naman niya malalaman kung alin po yung katotohanan o walang magpapaalam sa kanya ng katotohanan, hindi rin po niya matatamo yung hinahangad niyang kaligtasan. Alin po ba yung katotohanan na dapat na malaman po ng tao na maghahatid po sa kanya sa kaligtasan? Pakinggan natin ang sagot po ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Juan sa 17 at 17. Ganito ang ating mababasa. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Maliwanag po ang pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan po ay ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang kailangang marinig ng tao, sampalatayanan, isagawa o isakatuparan niya. Kaya kapag ka po ang mga iglesia ni Cristo nagmimisyon, wala po kaming ipinalalaganap na mga sarili naming opinyon o kaya ay haka-haka o sarili naming aral. Kundi sa aming ginagawang pag-aanyaya, ang tinitiyak po namin na marinig, matanggap ng aming kapwa ay ang mga aral at salita po
ng ating Panginoon Diyos. Yun ang ipinaalam natin kasi yun nga ang paraan para ang tao ay maligtas. Saan po ba nakapaloob yung mga aral at yung katotohanan na dapat pong marinig, malaman at sundin ng tao para siya maligtas? Pakinggan pa rin natin ang pahayag ng Biblia. Dito sa Kolosas sa 1 at 5, ganito po ang ating mababasa. Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ayon po kay Apostol Pablo, ang salita ng katotohanan na siya ring salita ng ating Panginoon Diyos, nakapaloob po sa Ebanghelyo. Aling aklat po yung kinasusulatan ng mga salita ng Diyos o ng Ebanghelyo? At gaano po ito kahalaga para po sa kapakanan ng tao? Basahin natin ang sagot pa rin ng banal na kasulatan dito sa 2 Timoteo, sa 3:15 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasang pahayag sa atin. Pakinggan po ninyo. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Malinaw po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Dito po mismo sa Biblia o sa banal na kasulatan, nakasulat po ang mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Opo, gaano po kahalaga yung mga aral at salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia at bakit po ito ang nais ng Panginoong Diyos na malaman at makarating po sa tao? Maliwanag ang pahayag pa rin ng banal na kasulatan. Ang sabi sa atin, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kung mapapansin po ninyo mga kaibigan at mga kababayan, ang lahat po ng binanggit na ito ng banal na kasulatan ang siyang kailangan po natin sa ating isinasagawang mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya kapag ang ginagawa po ng tao wala sa Biblia o lumalabag pa sa kung anong itinuturo ng Biblia, maliwanag po na hindi yun ikaliligtas po ng tao. Kaya nga po, nabanggit po ninyo kanina, na hindi po opinion, hindi po kuro-kuro yung itinuturo po sa atin, kundi pawang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ngayon, para po pakinabangan po ng tao yung mga katotohanan na nakasulat po sa Biblia, paano po natin ginagawa na ipamahagi po yung ating pananampalataya? Batay na rin sa itinuturo po ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat po dito sa aklat ng Marcos sa 16:15 hanggang 16. Pakinggan po ninyo ang sagot sa atin po ng Biblia. Pakinggan po ninyo. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, kailangan pong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat anya ng kinapal o sa buong sanlibutan. Ang sino man anyang sumampalataya at mabautismuhan, yun po ang makatitiyak ng pangakong kaligtasan. Pero ang hindi po sumampalataya, sabi po, parurusahan. Kaya sa bahaging ito po, kapatid na Israel, sana po napansin ng mga nakasubaybay po sa atin na kapag tayo po ay
namamahagi ng ating pananampalataya. Yan nga ang pinagsisikapang gawin ng marami po nating kapatid sa iba't ibang panig po ng daigdig, ay napakasasangkapan lamang po tayo sa Panginoong Diyos para malaman ng lahat ng tao yung katotohanan na maghahatid po sa kanila sa kaligtasan. At para po yan ay matupad natin, meron pong iba't ibang pamamaraang ginagawa ang Iglesia ni Cristo sa ikalalaganap po ng ating pananampalataya. Mga kaibigan po namin, kaugnay po niyan ay panoorin po ninyo ito. Nabubuklod ng isang layunin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, buong sigasig na ipalaganap ang mga salita ng Diyos. Lagi silang handang maglaan ng lakas at panahon sa abot ng kanilang makakaya para ibahagi sa iba ang kanilang pananampalataya. Sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, isinasagawa ang mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Gayun din, may mga Bible study sa mga tahanan ng mga kaanib na taus-pusong nag-aanyaya ng kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Sa pangunguna ng pamamahala, naglulunsad din ang Iglesia ni Cristo ng malalaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa malalaking dako upang mas maraming tao ang sabay-sabay na makapakinig ng mga dalisay na ebanghelyo. At mayroon ding mga isinasagawang mga worldwide evangelical mission, hayag na katunayan ng buong pusong pagtugon at pakikipagkaisa ng mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng daigdig sa gawaing pinangungunahan ng pamamahala, udyok ng banal na layuning matupad ang utos ng Panginoon Diyos na maipaalam sa mga tao ang katotohanan na maghahatid sa kaligtasan. Bukod dito, aktibo rin ang mga kaanib sa iba't ibang panig ng daigdig na makipagkaisa sa tinatawag na Pasugo Drive, kung saan ipinamamahagi ang babasahing naglalaman ng mga aral ng Diyos. Ipinag-aanyaya rin ng mga kaanib ang mga programang panradyo at pantelebisyon ng Iglesia ni Cristo kung saan malinaw na ipinapaliwanag ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. At sa makabagong panahon, sinasamantala rin ang mga kaanib na magamit maging ang social media upang maipaabot ang mensahe ng Diyos. Dahil sa official pages at channels ng Iglesia ni Cristo, maaaring makapanood at makabasa ng mga aral ng Diyos anumang oras, saan mang panig ng mundo. Sa lahat ng paraan, patuloy ang masigasig na pagsisikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil ang kanilang hangad maibahagi ang katotohanan sa lahat ng tao, anumang oras, at sa lahat ng kaparaanan. Sa napanood po natin, kapatid na Israel, yun po yung iba't ibang kaparaan ng ginagamit po ng Iglesia ni Cristo para po maipalaganap natin ang ating pananampalataya. Mga kaibigan po namin, hindi po hadlang sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang laganap na kahirapan, kaguluhan sa mundong ito, kahit yung mabibigat na sitwasyon ng buhay, para gawin po namin at tuparin yung utos at kalooban ng Panginoong Diyos na ipalaganap ang aming pananampalataya, sapagkat sumasampalataya po kami na kapag ito ay aming ginagawa, nakapagbibigay po kami ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Kaya bunga po ng kasiglahang ito sa awa at tulong po ng ating Panginoon Diyos sa pangunguna po ng kasalukuyang pamamahala. Hayag na hayag po ang mga pagtatagumpay ng gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo. Sa mga distrito eklesyastiko po ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig po ng mundo, tuloy-tuloy po ang pagsasagawa ng mga pagbabautismo ng maraming mga umaanib sa Iglesia ni Cristo upang ang tao po ay magtamo ng pangakong kaligtasan. Mula po sa iba't ibang lahi, libo-libo po ang mga nagiging bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo at mabilis po na nadaragdagan ang mga distrito, ang mga lokal sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Opo. Kapatid na Israel, kanina po binasa natin sa unahan po yung unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ang Panginoong Diyos, ang nais niya, malaman po ng tao yung katotohanan na maghahatid po sa kaligtasan. At yung katotohanan po, yun ang mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sinasabi po ng iba, kaya nga kami ang ginagawa namin kung ano yung nakasulat po sa Biblia. Sinusunod namin yung iba't ibang mga utos ng Panginoong Diyos. Siguro,
iginagalang po nila yung kanilang magulang, hindi sila pumapatay, hindi nagnanakaw, o ano pa mang mga utos ng Panginoong Diyos. Hindi naman natin tinututulan po yun. Tama po yun. Di po ba? Pero ang tanong po, yung mismong utos ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, na may kinalaman sa ikaliligtas po ng tao, yun po ba'y sinabi rin po sa Biblia? Maliwanag na sinabi at itinuro yan ng ating Panginoong Hesukristo at yan po ay malinaw ding nakasulat po sa Biblia o sa banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan, sa 17 at 9, ganito po ang ating mababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kababayan, malinaw po ang pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo na walang pag-aalinlangang siya po ang itinalagang tagapagligtas ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Ang nangako po ng kaligtasan, ang mismong tagapagligtas. Ang pinangakuan na maliligtas, ang mga sumunod sa iniutos niyang pumasok sa loob ng kawan. Opo. Kaya hindi sasampalataya lang. Hindi basta maniniwala lang sa ating Panginoon Jesucristo. Meron talagang gagawin. Opo. Kailangang pumasok. Pag sinabing pumasok, wala na siya sa labas. Opo, nasa kailangan, loob na. Oo, kailangan pumasok sa loob ng kawan. Opo. Ngayon po, baka naitatanong po ng mga taga-subaybay po natin, kapatid na Israel, alin po yung kawan na doon kami dapat pumasok para magtamo rin kami ng kaligtasan sapagkat yun naman talagang gustong-gusto ng tao. Biblia rin ang sasagot. Dito po sa gawa sa 20 at 28, sa pahayag naman po ng mga apostol, itinuro po kung alin ang kawan na tinutukoy. Pakinggan po ninyo, mga kababayan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang katumbas po ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na pumasok sa loob ng kawan, kailangan po na ang tao'y pumasok sa Iglesia ni Kristo. Ito po ang tanging kaparaanan upang ang tao po ay magtamo ng kaligtasan. Baka nag-iisip po sila ngayon, bakit po sa Iglesia ni Kristo pa dapat kami pumasok para kami maligtas? May kinabibilangan din naman kaming iglesia, may kinabibilangan din naman kaming relihiyon. Naglilingkod din kami sa Panginoong Diyos. Ano po bang ikinatangi ng Iglesia ni Kristo kaya nga dito pinapapasok ng mismong tagapagligtas ang tao? Maliwanag, kapatid na Glenn at mga ginigiliw po naming taga-subaybay na ang Iglesia ni Kristo po o ang kawan ang siyang binili po o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung katubusan po, ang katumbas, kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang mga natubos, binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na ito nga po ang Iglesia ni Kristo, ang siyang may pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit gayon na lamang ang pagsisikap ng aming mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo na kayo po ay anyayahan na magsuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan at makasama namin kayo sa loob ng iglesia sapagkat pinakahahangad po namin, una, matupad ang kagustuhan at nais ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at magtamo ng pangakong kaligtasan. Kapatid na Israel, ano po ang banal na adhikain ang nag-uudyok po sa mga kapatid po natin sa iglesia para patuloy na ipamahagi at ipalaganap po ang ating pananampalataya? Ang mga katotohanang nakasulat pa rin sa banal na kasulatan. Dito po, sa aklat ng Tadeo, sa 1:22 hanggang 23, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot
na inyong kapuotan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Mga kaibigan at mga kababayan, ang kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos na itinuro po ng mga apostol ang siyang nag-uudyok po sa mga iglesia ni Kristo, kaya patuloy na ipinalalaganap ang ebanghelyo o ang mga aral at salita ng Diyos. Ang sabi po sa atin, ang ibaan niyang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan at ang iba'y inyong iligtas. Akay po ng habag o ng pag-ibig sa aming kapwa, higit sa lahat, pag-ibig po sa ating Panginoon Diyos, kaya tinutupad ang kanyang mga utos, kaya ang mga iglesia ni Kristo patuloy po na itinataguyod ang gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sana po mga kababayan, patuloy po ninyong paunlakan ang mga paanyaya ng aming mga kapatid para makapagpatuloy po kayong magsuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan at kung loloobin po ng ating Panginoon Diyos, magkasama-sama tayo sa tunay na paglilingkod at magtamo ng pangakong kaligtasan. Pinakahangad po ng programang ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Bago lamang po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo. Opo. Patuloy na ginagamit na mabisang kasangkapan ng palatuntunang ito Opo. upang makarating sa lalo pang mas maraming tao ang iyong mga kalooban, ang mga katotohanan mo pong maghahatid sa amin sa kaligtasan. Amen. Kahabagan mo po ang lahat ng mga naabot ng programang ito. Opo. Naway patuloy silang magsuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan. Amen. At kung loloobin mo po, makakasama namin silang maglilingkod po sa iyo. Amen. Higit sa lahat tatanggap ng gantimpalang inilalaan mo po sa amin. Amen. Patuloy na igawad mo pong mahalaga mong basbas ang iyong patnubay sa kabuuan po ng iyong banal na iglesia. Amen. At sa pamamahalang inilagay mo po sa aming unahan. Amen. Magalang po naming pakiusap ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.